Kailangan kong bumaba mga tol. Emergency po to na pagbaba. Dahil nabalitaan ko po mga tol na kontak ko yung asawa ko at manganganak na po siya mga tol. Kaya nagpahatid po ako dito sa gabay ni Lolo Ambo mga tol, kung saan yung mabilis na daan patungo dito sa kalsada mga tol. Mayroon na pong kalsada dito mga tol. Yan po mga tol. Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat dyan mga tol. Magandang gabi kung anong mang oras mapanood nyo itong video na ito mga tol. Ayan, dito po ako ngayon mga tol. At nag-iisa lang po ako mga tol. Dahil kailangan kong bumaba mga tol. Emergency po to na pagbaba. Dahil nabalitaan ko po mga tol na kontak ko yung asawa ko at manganganak na po siya mga tol. Kaya nagpahatid po ako dito sa gabay ni Lolo Ambo mga tol, kung saan yung mabilis na daan patungo dito sa kalsada mga tol. At sa ngayon mga tol, sa kasalukuyan andito po ako sa tabi ng kalsada mga tol. At naghihintay po ako dito kung mayroong mang dadaan na mga sasakyan o motor para makapunta ako ng bayan mga tol. Dahil manganganak na po yung asawa ko mga tol. Papunta na po yun sila sa bahay pa panganakan o sa hospital para doon po siya manganganak. At kailangan kong makapunta agad doon mga tol. Dahil kailangan din na alalay niya dahil wala po yun siyang kasama mga tol. At yung kapitbahay lang po namin yung kasama niya ngayon. Kaya kinakailangan na makababa ako mga tol. At sabi po ng gabay ni Lolo Ambo mga tol, siya na lang po daw yung maghahanap kay Brad Dave dahil alam niya naman po daw kung saan yun matatagpuan. At siya na lang daw po yung bahala doon at ililigtas niya po daw yun mga tol sa mas lalong madaling panahon. Kaya nagpapasalamat din po ako sa kanya mga tol. At sabi niya po sa akin na kung sakali man na maligtas niya si Brad Dave, kailangan din daw na ibaba niya din daw si Brad Dave mga tol para makapag-relax din daw yung katawan. Dahil sa araw na din daw ito mga tol, kailangan niya daw talaga na mahanap si Brad Dave. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa kanya mga tol. At hinatid niya pa ako dito sa shortcut na daan patungo sa kalsada. At ngayon dito po ako mga tol. Mayroon na pong kalsada dito mga tol. Yan po kung makikita ninyo. Nagtatago lang po ako dito sa tabi mga tol. Naghihintay po ako ng sasakyan dito dahil sabi niya may mga dump truck daw dito na dumadaan, yung nagkakarga ng mga buhangin mga tol. At dito ako, nag-video lang po ako mga tol para malaman nyo din po kung ano yung sitwasyon ko ngayon. At ma-update ko din po kayo para alam nyo din po mga tol kung saan ako pupunta at kung saan po ako. At ipagdasal lang natin mga tol na ligtas si Brad Dave at maligtas yun ang gabay ni Lolo Ambo. At idalangin po natin mga tol na nagkasan niya po lagi yung loob niya para sa kaligtasan niya din. At humihingi din po ako ng mga dalangin nyo mga tol. Sana po tulungan nyo din po ako na ipagdasal mga tol. Na sana po walang masamang mangyari po sa akin sa aking pagpunta patungo sa bayan. At wala pong mga abirya mga tol. At sana po ligtas po yung asawa ko sa kanyang panganganak mga tol. At sana po makarating din po ako dun sa mas lalong madaling panahon mga tol. Dahil kailangan din po yun ng kaalalay niya doon. At nag-alala din po talaga ako mga tol. Dali-dali po talaga akong bumaba. At nagpapasalamat po talaga ako ng lubusan sa gabay ni Lolo Ambo dahil tinulungan niya ako. Yan mga tol, mayroong mga motor na dumadaan.
Ngunit sabi po ng gabay ni Lolo Ambo sa akin mga tol, huwag daw akong sasakay sa mga motor. Huwag daw ako sasakay sa mga dump truck para mas safety daw ako, dahil makapagtago daw ako doon sa likuran. Dahil marami pa daw kaming mga bandido na mga kalaban na naninirahan dito sa bundok na ito mga tol. Kaya mag-iingat po ako. At hihintay po ako ng sasakyan dito na dump truck, yung kinakargahan ng mga buhangin mga tol, patungo doon sa bayan yun. Marami pong mga motor dito mga tol na dumadaan. Hindi po ako sasakay nito dahil baka hindi po ko alam, baka mga kasamahan din to ng mga bandido. Yun. Yun pa. Marami po silang dumadaan dito mga tol. At may mga karga po. At kailangan ko din pong puntahan din yung anak ko mga tol, yung anak ko na si Jayon, para maalagaan ko din yun. At kailangan ko talagang bumaba mga tol. Sana po mga tol maintindihan nyo po yung sitwasyon ko ngayon. At kailangan ko talagang bumaba at hindi muna ako makatulong sa aking mga kasamahan mga tol na nasa bundok ngayon at nangangailangan po sila ng tulong. At sana po tulungan nyo din po ako na ipagdasal mga tol. Sana po maligtas na po yung mga kasamahan ko. At nabalitaan ko po mga tol na si Brad Marvin ligtas na po dahil nakawala po siya sa mga kamay ng mga bandido na naghawak sa kanya. At si Brad G. Warden tinulungan ng isang bandido na naghawak din sa kanya mga tol. Kaya nagpapasalamat po talaga ako. At si Brad Dib na lang po yung nabibihag ngayon dito sa amin mga tol. At sana po yung iba ko ring mga kasamahan, mag-iingat din po sila na sana hindi sila mahuli ng mga kalaban namin mga tol. Marami pong mga busis sa unahan mga tol. Parang iwan ko po kung mga sibilyan po ba yan o mga kalaban ba. Alam ko naman po mga tol kung kailan ngayong buwan na kasi ito mga tol, ang due date ng ultrasound ng asawa ko. Sabi nung doktor na pinuntahan namin, January 12 daw. At ngayon January 10 pa naman ngayon. Sabi din kasi ng doktor mga tol, mayroon daw kuan na advance at mayroon din daw matatagalan pa. Parang advance po siguro yung panganak ng asawa ko. At hindi po umabot doon sa due date na lumabas sa kanyang ultrasound. Ay doon na namang dumaan ng motor mga tol. At puro po sila may karga mga tol. Hindi ko po alam kung kasama mga sibilyan ba yun o mga kalaban ba. Susundin ko na lang po talaga yung sinasabi ng gabay sa akin mga tol ni Lolo Ambo para mas ligtas ako makababa sa bayan mga tol. At inuulit ko po to sa inyo mga tol. Sana po pagdasal nyo po ako mga tol. Tulungan nyo po ako na sana po rating ako ng ligtas doon sa bayan. Ayun, kailangan talaga ng paalalay ng asawa ko mga tol dahil nag-iisa lang po yun siya. At mga anak pa po. At base po dun sa ultrasound sa lumabas sa pagpa-ultrasound namin mga tol, sobrang saya ko din po mga tol dahil babae po yung magiging anak namin sa pangalawa mga tol. At
Parang partner na po yung anak ko mga tol. Isang lalaki at isang babae. Kaya sobrang saya ko din po na magkaroon na din ako ng anak na babae mga tol. Kaya dali-dali po talaga akong bumaba. Nalaman ko na sinabi niya na sumasakit na daw yung tiyan niya. Parang manganganak na daw siya mga tol. At sinabihan ko na siya agad na bababa na siya ng bayan dun sa panganakan, bahay panganakan. At susunod na lang ako. At naghihintay po talaga ako ngayon man mga tol. Hanggang sa ngayon wala pang dumadating na truck o dump truck na kinakargahan ng buhangin. Dahil sabi ng gabay ni Lolo Ambo mga tol, doon daw banda sa unahan mga tol, mayroon daw sapa dyan. At dyan daw kumukuha ng mga buhangin yung mga dump truck. At maghihintay po ako mga tol. Maaga pa naman ngayon mga tol. Baka mamaya pa siguro din sila magkukuha ng buhangin. Kaya antay-antay lang po talaga ako dito mga tol. Nagpapasalamat na lang din po ako dahil andito na po ako sa gilid ng kalsada mga tol. At hindi na po ako matatagalan sa pagpunta sa bayan. At sobrang malaking utang na loob ko na din po sa gabay ni Lolo Ambo mga tol. At siya na po ang nagsasabi na siya na ang magliligtas kay Brad Dib. Kung hindi man makikita ng mga kasamahan ko si Brad Dib mga tol. Dahil alam po ng gabay ni Lolo Ambo kung saan po nadala si Brad Dib ngayon. At pinalipat-lipat po kasi ng lugar si Brad Dib mga tol, kung saan siya nilalagay. Palipat-lipat daw ng location yung mga bandido na dadala kay Brad Dib para sa hindi rin daw makita agad ng mga kasamahan ko. At alam niya naman po kung anong pasikot-sikot dito sa bundok mga tol. At sobrang napakalakas din ng kanyang kapangyarihan. At alam niya po kung saan talaga yun matatagpuan si Brad Dib. At hindi na po ako makakatulong sa kanya mga tol dahil kailangan ko talagang bumaba. Dahil nanganganak na ang aking asawa. At kailangan kong makapunta agad doon sa bayan mga tol. At dalangin lang natin mga tol na mailigtas si Brad Dib sa mas lalong madaling panahon. At ang sabi po ng gabay sa akin ni Lolo Ambo na kung maligtas niya si Brad Dib, bababa din daw sila ng bayan mga tol para makapagpahinga din daw si Brad Dib at maibalik yung mga lakas na nawala niya sa kanyang katawan dahil nanghihina na po talaga yung katawan ni Brad Dib ngayon mga tol dahil walang kain at laging tinatamaan ng orasyon ni Commander Arnel. At hanggang ngayon mga tol, wala pa talagang sasakyan na dumadaan dito. Kung wala man talagang sasakyan siguro mga tol, mapipilitan po talaga ako na sumakay na lang siguro sa motor. Mag-iingat lang din po ako para sa kaligtasan ko din po mga tol. At hinihilin ko po yung mga dalangin po mga tol. Mayroon din palang bahay dyan sa babaw mga tol. At hanggang dito na lang muna yung video ko mga tol. At mega love shoutout na lang po sa inyong lahat yan mga tol. Sa lahat ng solid nating taga-suporta. Sa sumusuporta po sa akin at sa mga silent viewers. Sa mga kababayan nating OFW.
Mag-iingat po kayo palagi dyan at God bless sa inyong lahat. At shout out na lang po sa inyong lahat mga tol. Mayroong motor mga tol.